Huwag nating hayaan na mahiwalay tayo sa Kanya, na magiging patay tayo kahit buhay sa harap ng Panginoon. When I decided to work in 1989, I started as construction worker. Pangalawang trabaho ko noong 1991 ay isang janitor ng isang mall sa Cebu. Nagnanais po ako makatrabaho sa opisina. Kaya minabuti ko na yung free time ko sa work, ginugugol ko at I asked the help of the secretary ng kumpanya na kung pwede, ako po'y matulungan, kung pwede ako'y tumutulong sa kanya mag-encode at para matulungan ako kung paano ba gagamitin ang computer at paano ba ito i-operate. Inaamin ko naman na hindi ako isang eksperto sa psikolohiya ng tao. Kaya nung nakatanggap ako ng scholarship ng kumpanya, tinanong ako kung ano bang dapat kong kunin na kurso. Sabi ko, kukuha po ako ng industrial psychology. Inihikayat ko ang aking sarili na mag-aral at sa iba na kung ano ang yung mga problema natin, kailangan natin, we need to consult to the expert. It's good na magkasama ang psikolohiya at spiritualidad. Gayon pa man, magandang iugnay natin ito. Ang pagkilala sa ating insecurities at simula sa paghilom sa napinsalang ego natin. We need to know what are our weaknesses and our strength. Tinawag natin itong pagpakumbaba. If we try to check, to evaluate sa sarili natin, para malaman natin kung ano ba ang mga kaloob ng Panginoon sa atin. What are our weaknesses at yung magagamit natin na strength para sa paglalakbay natin sa buhay. Ang pagpakumbaba ay hindi hadlang sa ating para kilalanin ang ating kagalingan. Sa katunayan, pinapayagan tayo na magpakumbaba at suriin ang ating sarili na maging komportable sa ating lakas at mga kahinaan. Tinuturuan tayo ng pagpakumbaba na harapin ang ating mga takot at insecurities. Ang pagpapahalaga sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nangyayari ng automatic. Kailangan pa rin natin ang Panginoon kahit marunong tayo dito, kahit magaling ka. We need God in our life. Dahil madalas sa atin, tayo'y nagrereklamo. Minsan, this is our combo sa sarili natin. Bakit hindi ko magawa ang mga bagay na kaya nilang gawin? Bakit wala ako ng mga bagay na meron ang iba? Nagsiself-pity tayo, and there is insecurities. Mas marami tayong pansin sa ibang tao. Kaya nga sa sandaling nagbalik na tayo sa sarili natin, hindi natin nakikita kung anong meron tayo. Ano ang bigay ng Panginoon sa atin. Kundi nagsiself-pity tayo. Because we compare ourselves towards the other. Nadidismaya tayo. Lalo na that the world sit sa pamantayan kung ano ang dapat gawin. Malinaw ang mensahe ng ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Tayo ay tinawag. Tayo ay binigyan ng mga kaloob. Tayo ay isang biyaya. Our life is a gift. We are a gift from God. And we are gifted.
Mula pa sa unang pagkakataon na tinawag tayo sa Panginoon, agad na nakita niya ang ating kakayahan. Naniniwala ang Panginoon na kung ano ang kaya nating gawin. Umaasa ang Panginoon na siya kung ano ang ating magagawa, ay tayo po din ang pinagpala kung ginagawa natin ito para sa kadakilaan ng Panginoon. Ang paghati-hati ng mga kaloob at talento ay tila hindi patas. Sometimes we say, our life is unfair. Di po ba? Sa isang ibinigay niya ang 5 talento. Sa isa naman, 2 talento. Sa panghuli ay 1 talento. If we try to understand literally, we should say that life where ang Panginoon is unfair. Gayon pa man malinaw ang sumusunod na bersikulo, ayon sa sariling abilidad, ang binigyan ng Panginoon ayon sa sariling abilidad. Ang katotohanan ay hindi mahalaga kung marami kang talento sa buhay. The truth is, kung paano mo ito ginagamit ang bigay ng Panginoon sa buhay mo, sa mga taong nakapaligid sa iyo, aanhin mo. Napakatalino mong tao, pero ginagamit mo ito sa pagyapak ng katarungan or integridad ng ibang tao. Kahit may kakukunti, pero ginagamit mo ito para sa Panginoon, ikaw ay pagpalain ng Panginoon at bibigyan pa ng marami. Ano ang kaparusahan kung tayo'y biniyayaan ng mga talento at hindi natin ginagamit? Ang katamaran, ang pinakapangunahing hadlang sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan at kadakilaan. Remember Saint Ignatius, he said, Lord, I do this for the greater glory of God. Sana ganun din tayo. Lord, kahit kakakunti lang ito, but I offer it for the greater glory of God. Ang katamaran ay ang naghiwalay sa atin mula sa Diyos. Ang katamaran ay nagmumula sa pagkamakasarili. Kapag tayo ay walang ginagawa, lumalay tayo sa Diyos, sa Kanyang presensya. Remember, that idle mind is the playground of the devil. Nais ng Panginoon na gawin niya kaysa kung ano ang mga magagawa natin sa pamamagitan natin, ngunit kailangan tayong handang makipagtulungan sa Kanya. If you still remember yung talinghagang binigay ng Ebanghelyo na si Kristo ang puno, tayo ang mga sanga, at sinabi ni Kristo na kung ang sanga ay nakahiwalay sa puno, paano ito mamumunga? Hayaan natin palakasin ang isa't isa at maunawaan ang ating kagalingan. Suportahan natin yung mga kabataan na makita nila ang kagandahan ng buhay, ang paglikha ng Panginoon sa kanila, upang sa kabila ng mga imperfections, hindi sila hayaang maging masasaklaw ng kanilang mga insecurities. Sa halip ay magpumilit silang mapagkinabangan ang mga natatanging kaloob sa kanila ng Panginoon. Parents, we are asked to guide our children. Tutulungan natin sila na madiscover nila ano yung mga biyaya na binigay ng Panginoon sa kanila para magamit nila hanggang paglaki nila para sa kadakilaan at kabanalan ng inyong anak. Kung sakaling nagawa na natin ang mga bagay o isang proyekto sa buhay natin at meron tayong pagkakamali,
kailangan nating i-evaluate ang sarili natin sa pamamagitan ng TGR and TGW. Ano bang ibig sabihin nito? Ito po'y natutunan ko when I was handling advanced project quality planning. TGR, it means that things gone right. Kung ano yung mga wasto, mga tama, ay kailangan nating ipagpatuloy para magawa natin ang kailangan nating gawin or magiging successful yung proyekto natin. In our life, i-apply din natin ito. Meron tayong mga nakagawian na wasto at pagpatuloy natin ito para makatulong sa ating sarili at sa ibang tao. Ang things gone wrong, ito yung mga pagkakamali natin. There is an improvement for ourselves na magiging iwasto natin itong mga things gone wrong para kung ano man yung pagkakamali nating nagawa, hindi na natin mabalikan yun. Pero we can perfect in our present so that it will affect in our tomorrow kung ano man ang mga plano natin. Things gone wrong must be corrected. Hindi man ito perfecto, pero sa tulong ng Panginoon, maging perfecto ito para it will affect kung ano yung mga plano natin for tomorrow. Our action today, a big help para makamtan natin kung ano yung mga pangarap natin sa buhay. Bilang individual na naglalakbay, kaisa sa simbahan, may our devotion, may our adoration to the Blessed Sacrament, may our love, our attentiveness to the Eucharist be a driving force that deepens our understanding of synodality and leads us closer to the abundant life that Christ has promised us. That is the source of grace, the Eucharist. Huwag nating hayaan ang ating sarili na mahiwalay sa Kanya. Aanhin mo ang katalinuhan, ang kagalingan mo. Aanhin mo ang kayamanan mo kung ang buhay mo ay nakahiwalay sa Panginoon. Yes, you can experience happiness in life, but that is temporary. Saint Augustine tells us, in order that we can experience true and genuine happiness, we need to possess God in our life. Huwag ninyong hayaan na sa pamumuhay at paglalakbay natin, nakahiwalay ang buhay natin sa source ng grasya, ng mga biyaya at pagpapala. He needs our time, 1 hour. And we have the 23 hours in our life. We need to connect always to God para magiging buhay tayo. Dito papasok yung sakramento ng reconciliation. Dahil bawat pagkakamali, bawat pagkakasala natin, nagiging patay tayo sa harap ng Panginoon. At para magiging buhay tayo, we need dudulog tayo sa sakramento to reconcile ourselves and to connect God so that yung grasya ng promise ng Panginoon, yung pagpapala na sinasabi ni Kristo sa buhay natin ay matanggap natin. Huwag nating hayaan na mahiwalay tayo sa Kanya, na magiging patay tayo kahit buhay sa harap ng Panginoon. Amen.